Kamusta po kayo at magandang araw po sa lahat. Nais ko pong ibahagi sa inyo ang aking kwentong katatakutan. Ito po ay nangyari matapos akong makitira sa aking pinsan sa Mandawi. Itago nyo na lang po ko sa pangalang Kaloy, 35 years old. Nangyari po ang lahat matapos nang lumuwas ako sa Mandawi. Sapagkat merong ino-offer na trabaho ang aking kamag-anakan doon. At medyo malaki ang kita. Kaya naman simula Cebu ay nagbiyahe na ako papunta doon. Nang sa ganun ay magbago naman ng kaunti ang aking kapalaran. Sapagkat sa probinsya ay mahirap kumita ng pera. Nang makarating ako doon ay agad naman nila akong nahanapan ng trabaho. At ang trabahong yun ay sa restaurant. Kung saan malaki nga naman ang sahod di hamak sa Cebu na maliit lamang ang sweldo ng arawan. Maganda naman ang naging takbo ng aking pagtatrabaho. At ganoon din ang pakikisama ko sa bahay nila Tita Peli at ang anak nilang si Jojo. Nag-iisang anak lamang si Jojo at si Tita Peli ang nagpapalaki na lang dito sapagkat namatay ang asawa ni Tita Peli na si Tito Andrew sa aksidente. Kaya naman silang dalawa na lang ang magkasama sa buhay. Lumipas ang mga linggo at buwan at tila maganda ang aming samahan. Hanggang isang araw ay may napansin akong kakaiba sa aming pamumuhay doon. Sapagkat aking pinagtataka kung bakit lagi na lang karne ang aming inuulam or laging may karne ng baboy sa aming kinakain. Wala naman trabaho si Tita Peli at si Kuya Jojo naman ay panggabi ang trabaho. Ngunit hindi naman sinabi ni Tita Peli at ni Jojo kung ano ang kanyang trabaho. Basta ito daw ay panggabi at tila malaki daw ang kita. At ang pinagtataka ko na lamang ay bakit hindi nila ako doon ipinasok kung malaki naman pala ang sahod. Pinabayaan ko na lamang ang pag-iisip ng ganoon dahil sa palagay ko ay nag-iisip lamang ako ng mga kung ano-anong bagay. Isang araw ay nalita ko ng pasok at nakasalubong ko si Kuya Jojo na may dalang plastic bag na malaki. Agad ko siyang tinanong kung ano ang nasa plastic bag. Ang sabi lamang ni Kuya Jojo, ito ay karne. Karne daw ito ng baboy. Kaya naman agad-agad din akong umalis dahil nagmamadali na ako ay di ko na masyadong inusisa pa. Habang nasa trabaho ako ay nag-iisip ako ng kung ano-ano. Dahil hindi talaga ako kumbinsido sa takbo ng buhay ng mag-ina. At iniisip ko na meron kakaiba sa bahay na nangyayari. Kaya naman sinubukan kong mag-imbestiga. At yun na nga ang aking ginawa. Isang araw ng Biyernes ay day off ko at nagpaalam ako sa tiyahin ko na pupunta sa aking katrabaho dahil ito ay may birthday. Agad naman akong pinayagan ni Tita Peli at sabi pa ni Tita Peli ay agahan ko daw ang uwi sapagkat may pasok pa daw ako kinabukasan. Ngunit hindi ganoon ang aking ginawa sapagkat ako ay nag-abang lamang sa may kanto at inaabangan kong dumaan si Kuya Jojo. Nang dumaan ito sa aking harapan ay palihim ko itong sinundan. Medyo malayo ang pinapasukan nito dahil kinailangan ko pang sumakay ng jeep. Nang sa ganon ay masundan ko ang aking pinsan. Nagulat na lamang ako nang pumara ito sa isang purinarya. At doon nalaman ko ang kanyang trabaho. Nagtanong ako doon sa mga nakatambay sa labas. Ang sabi nila si Kuya Jojo daw ay isang imbalsamador. At tuwing gabi lamang daw ito tumatrabaho. Matagal na daw doon nagtatrabaho si Kuya Jojo at halos 2 taon na daw ito nagtatrabaho doon. Masipag daw ito at hindi daw talaga ito uma-absent sa kanyang trabaho. Dahil sa pakikipag-usap ko sa labas ay di ko napansin na pala ako ni Kuya Jojo. Agad ako nitong tinawag. Nang lumapit ako sa kanya ay may sinabi ito sa akin. Sinabi niya lang sa akin na umuwi na daw ako at mag-uusap daw kami bukas. Bagay naman na aking pinaunlakan. Habang nasa biyahe ako ay iniisip ko pa rin kung ano ang aming pag-uusapan hanggang sa nakarating na ako ng bahay. Pinakain muna ako ni Tita Peli at agad na akong natulog sa aking kwarto. Mabilis sumapit ang magdamag at umaga na nang ako ay magising. Habang nag-aalmusal ay kinausap ako ni Tita Peli at laking gulat ko rin na nasa tabi ko na si Kuya Jojo. Nag-undertime daw ito sa trabaho para makausap nila akong mag-ina. At doon nagimbal ako sa kanilang inaming sikreto. Ang kinakain ko daw karne ay karne ng tao. Ito daw ay galing sa mga iniimbalsamo ni Jojo. Bumabawas daw ito ng karne doon dahil ang karne daw ng tao ay nakakalakas at nakakagamot. Ayon pa kay Tita Peli, ito daw ay masustansya. Kaya naman ito ay napili nilang kainin dahil ito daw ay nasa lahi na rin namin. Naminana na lang din daw ni Tita Peli sa kanyang ama.
Halos maduwal ako nang malaman ko ang sikreto nilang dalawa, ngunit may mahigpit silang banta sa akin. Kung ayaw ko daw kumain ng karne ng tao ay pwede na daw akong umalis sa bahay. At kung gusto ko naman daw manatili ay pwede rin daw. Ngunit may kondisyon silang mag-ina sa akin. Unang-una ay iiwasan ko daw ikwento ang lahat ng nalalaman ko sa kanilang dalawa. Pangalawa daw ay kakain ako ng karne ng tao. Upang nang sa ganun ay magkaroon daw ng balanse ang bahay at mawala daw ang pagdududa sa isa't isa. Bagay na hindi ko naman sinang-ayunan. Noong mga oras na yon ay pinayagan din nila akong makaalis. Ngunit binantaan nila akong dalawa. Kung sakali man daw na ipagkalat ko ang kwento tungkol sa kanilang dalawa ay di sila magdadalawang isip na ako daw ang gagawin nilang sunod na pagkain. Hindi ko alam kung anong meron sa aming angkan. Kung kami ba ay may lahing aswang o sadyang may lahing kanibal lamang. Nung malis ako doon ay wala na akong balita sa aking tiyahin at sa aking pinsan sapagkat iniiwasan kong magkaroon ng koneksyon sa kanilang dalawa. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat po at nabasa ninyo ang aking kwento at lagi po ninyong tatandaan na mag-iingat po tayong lahat palagi.